Itinaas din niya ang kanyang kamay at itinapat sa kanyang noo ang muso ng kanyang baril. Nagtalo ang dalawa. Galit na sinipa ng lalaki ang malita sa mesa at umungol. Ano ang silbi nito kung hindi mo magastos ang perang ninakaw mo? Nahulog ang isang stack ng malulutong na bagong Hong Kong dollars. 2 dilaw na piraso ng sinaunang papel ang nahulog din sa lupa. Nakita ni Lian ang eksena sa sandaling ito at alam niyang dumating na ang kanyang pagkakataon. Mabilis niyang kinuha ang scalpel sa plato at sinunggaban si Gao Cheng. Diretso niyang sinaksak ang kutsilyo sa kanyang leeg at sinabi sa kanya, kung bubunutin ko ang kutsilyo, mamamatay siya kaagad. Kaya umatras. Sa sandaling ito, ang lahat ay tumigil sa pagtatalo at lahat ay itinutok ang kanilang mga baril kay Lian. Ang sitwasyon ay huminto, ngunit pagkatapos ng mahabang sandali sa labas ng pagkakapatiran, sila ni Dong ay walang pagpipilian kundi ang sumuko at sabihin, okay, bibigay na ako ngayon. Magbibilang ako hanggang 3. Itatapon na nating 2 ang mga baril natin. Palayain ang bihag. Sige. Pumayag naman agad si Lian. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Hyandang, maingat na pinagmamasdan ang kanyang bawat kilos. 1, 2, 3. Sa sandaling huminto ang boses ni Andang, inihagis niya ang kanyang baril, at agad na inilabas ni Lian ang scalpel. Nanlilisik na ang mga mata ni Gao Cheng, at umaagos ang dugo sa kanyang leeg na parang fountain. Yumuko sila ni Dong, mabilis na gamulong, kinuha ang baril, at naglalayong barilin. Makinis ang galaw, ngunit saktong kukunin ni Andang ang baril ay pinahihit ni Lian ang palso at pinutol ang lubad na nakagapos sa kanya. Hinawakan niya ang may ngiping piraso ng scalpel at inihagis kay Andang. Ang piraso ng scalpel ay diretsyong tumusok sa palad ni Heng, na nagdulot sa kanya ng sakit, at ang baril ay nahulog sa lupa. Buong lakas na sumugod si Lian. Dumiretso ang tuhod niya sa lalamunan ni Hyandang. Sinipa niya siya. Sa sandaling tumama siya sa lupa, sumugod siya para salakayin ang isa pang gunman. Nagmamadaling inilabas ng lalaki ang kanyang baril at pinaputokan. Ngunit salamat sa pulang kalasag ng lotes, naiwasan ni Lian ang bala. Iniwas niya ang kanyang kamay at hinampas ang lalaki, nagamulong at namatay sa lugar. Sa sandaling ito, nang makitang napatay ang kanyang kasama, namula ang mga mata ni Liandang, at sinubukan niyang tiisin ang sakit sa pamamagitan ng paggapang pabalik sa baril. Walang pag-aalinlangan, hinawakan ni Li Diem ang scalpel sa mesa, naghahanda na alisin si Ha at Dong. Biglang naramdaman ni Li Diem na pinipigilan ang kanyang mga binti. Ito ay maliit na Kim sa kama, nakakapit sa kanyang mga binti upang pigilan siya sa pagsisikap na bigyan ng oras si Ha at Dong na makatakas. Lumingon si Li Diem at ibinaba ang kanyang braso, tinusok ang scalpel diretso sa templo ni Little Kim. Ang pagkamatay ni Little Kim ay nagbigay kay Ha at Dong ng mahalagang oras, at kinuha na niya ngayon ang baril sa sahig. Si Li Diem ay tumalon pasulong, ang scalpel sa kanyang kamay ay tumutulak pababa, habang si Ha at Dong ay nakataas ang kanilang mga kamay, ang itim na nguso ay nakatutok kay Li Diem. Isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang boses ng sistema ang tumunog sa ulo ni Li Diem. Ang Extreme Crimson State ay tumagal ng 943 araw. Ang kahinaan ng target ay hindi natagpuan. 5 point ang natupok upang i-unlock ang target. Patay ang target. Nakakuha ka ng 2 piraso ng sinaunang kopya ng antolohiya ng nobela, na opisyal na nagpapalitaw sa kaganapang ito ng DMFU. Tandaan na kapag mas maraming piraso ang nakuha mo,
mas maraming pakinabang, bukod sa ilan pang maliliit na tala. Ilang minuto lang ang nakalipas, naalis ni Lidiem ang 4 na masasamang magnanakaw. Ang istasyon ng pulisya ng Longtan. Umupo si Lian sa bench sa hallway pagkatapos mag-report ng K2. Matapos ma-absorb ang mga impormasyong nalaman niya, lumabas na siya at ang kanyang barkada ay nagnakaw lamang sa isang bangko at kumidnap ng isang batch ng mga antik. 5 piraso ng mga antigo ang orihinal na inilaan upang i-auction. Hindi niya inaasahan na bigla niyang makukuha ang 2 piraso ng mga fragment na hindi niya alam kung ang natitirang 3 piraso ay nabili nila. Ang pagkuha ng 2 piraso ay opisyal na nagbukas ng kaganapang ito, ayon sa mga tagubilin sa misyon ng system. Ang pinakamahalagang bagay sa oras na ito ay upang gisingin ang mana. Pagkalabas ng istasyon ng pulisya, nakilala ni Lian si Hongwei, na naghihintay sa kanya. Pagkakita sa kanya, agad niyang sinabi na naabala siya. Sinabi ni Hongwei na si Tekui ang nagsalita. Kung hindi, paano siya nakalabas ng ganoon kabilis? At nakapagpiyansa na si Judy para sa kanya, at hinihintay siya nito sa labas. Dapat niyang tandaan na magpasalamat sa kanya. Nang makita ang hindi komportableng ekspresyon ni Lian, mabilis na idinagdag ni Hongwei na mayroon siyang daan-daang bilyong asset. Mahabang binti, malalaking suso, at magandang mukha. At hinahabol ka pa rin niya, pero hindi mo pa rin siya matatanggap. Sumunod, hinawakan ni Judy ang braso ni Lian at naglakad na parang mag-asawang nagmamahalan, na namimili. Noong gabing iyon, sa isang marangyang restaurant, magkatapat na nakaupo sina Lian at Judy. Hinangaan ni Judy ang suit na personal niyang pinili para kay Lidiem, habang si Lidiem sa loob ay nakaramdam ng matinding sakit sa gastos. Ang presyo ng suit na ito ay katumbas ng isang cell enhancement na gamot. Napakasayang ng pera. Pagmamasid sa Kat-Anji tanging kagandahan ni Judy, mahinang nagtanong si Lidiem, ano ang naiintindihan mo tungkol sa akin? Naiintindihan ko kung bakit may magbabayad para maglagay ng manlalaban sa ring. Ngunit mahirap unawain kung bakit mag-iimbita ang isang babae sa isang mamamatay tao na pumatay ng 4 na tao sa hapunan. Imbes na sagutin ang tanong ni Lidiem, nagtanong pabalik si Judy nang ipakilala ako ni Hongki. Malamang nabanggit niya na ako ay isang Longtan mogul, di ba? Nung una mo akong makita, ano sa tingin mo? Si Lidiem ay nagsindi ng sigarilyo ng dahan-dahan, sinabing, akala ko kung desperado itong 200 bilyong dolyar na babae, aagawin ko siya. Ang isang maliit na pantubos lamang ay sapat na upang mabuhay ng maginhawa magpakailanman. Ang mga mata ni Judy ay kumikislap sa pagtataka habang nananaginip na nakatingin kay Lidiem, nakangiti. Kahit medyo masakit, gusto ko ang honesty. Kung talagang kinidnap mo ako para lang sa pera, simple lang. Pagkatapos ay marahang tinapik ni Judy ang kanyang stiletto sa binti ng pantalon ni Lidiem, ipinatong ang pisngi sa kanyang palad. Habang pinag-aaralan niya siya ng mabuti, ipinagpatuloy niya ang dugo at karahasan. Ang ilang mga tao ay nakakaramdam ng takot, kahit na pagkasuklam, ngunit ang iba ay nabighani dito. Baliw sa kanila, at kabilang ako sa huli. Pagkasabi noon ay bahagyang namula ang mukha ni Judy. Tinaas niya ang kanyang kilay at sinenyasan si Lian na lumapit. Ang kanyang nahihiyang mga mata ay dumidilaan sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Lian. Ang kanyang mabangong hininga ay humahampas sa mukha ni Lian, mahina niyang sinabi, sa unang araw na nakita kitang nag-aaway, sa sobrang tuwa ay hindi ko may larawan.
hindi napigilan ni Lian na malunok ang kanyang laway ng walang malay. Paatras ng isang hakbang, naisip niya na hindi talaga ordinaryo ang babaeng ito. Ilang salita lang ay nawalan na siya ng gana. Nang makita ang reaksyon ni Lian, ngumiti ng kaakit-akit si Judy. Pagkatapos ng hapunan, naglakad mag-isa si Lee. Yan sa isang madilim na eskinita. Nang biglang nakaramdam ng matinding sakit ang kanyang dibdib na parang nagninangas na apoy, inihayag ng system na ang lokasyon ng sinaunang artifact fragment ay naiulat na. Mangyaring bigyang pansin ang pagtanggap. Ang target ay 10 metro lamang ang layo mula sa iyo. Isang 3D na mapa ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Ito ay isang malawak na tanawin ng Longcheng. Tinitigan ni Lian ang target at tinakbo ito. Matapos tumakbo sa 78 maliliit na eskinita, muling tumunog ang boses ng system. Nakompleto ang ulat. Oras, 1 minuto. Bagamat hindi niya naabutan, sigurado siya na mayroon pa ring 2 piraso ng sinaunang artifact sa kanyang mga kamay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala niya rito sina Xiaozhou at Zhu Zai, at umupo silang tatlo para mag-usap. Nang marinig ni Zhu Zai na nagtanong kung bakit siya narito, sinabi ni Lian na ninakawan siya ng kanyang pitaka at hinahabol ang magnanakaw. Nang marinig ito, tumawa si Zhu Jie at sinabing, sikat ka na ngayon, at naglakas loob ka pa ring magnakaw. Para kang naghuhukay ng butas sa itaas ng ulo ng hari ng impyerno. Pagkatapos ay sinabi niya kung paano ginamit ni Xiaozhou ang Chinese Kung Fu para basagin ang mga mukha ng mga tao. Biglang tinanong ni Lian si Zhu Zai tungkol sa pagbebenta ng heirloom ng kanyang pamilya, na nagpawis kay Xiaozhou. Naisip niya sa kanyang sarili, paano siya kapos sa pera. No wonder kasama niya si Judy. Pagkatapos nito, gumawa sila ng appointment upang magkita sa ring, at bumalik din si Lian. Nakaupo sa upuan, hinawakan ni Lian ang 2 piraso ng sinaunang artifact at mamulong, ibong may 9 na ulo. Ang maalamat na ibon at ang taong mataba na tinawag ang kanyang sarili na Mo ay pawang mga kakaibang lalaki, Diyos, at demonyo. Sa mitolohiyang Tsino, lahat sila ay walang batayan. Ngunit totoo na dinala siya ng taong grasa sa nayon ng Zulungcheng na ito. Ang Jinghong Yip iyan ay talagang napaka-magical. Tinawag siyang Yanfu Walker ng paos at malalim na boses na iyon. Kaya ano ang Yanfu?